Good day mga ka-Fixit! Engine braking. Ano nga ba ito at para saan? At paano ka nito matutulungan sa iyong pagmamaneho upang maging suwabe ang iyong pagmamaneho? Upang mag-benefit ka, ang iyong sasakyan at ang iyong mga pasahero. Lahat ng yan ibabahagi ko sa iyo in this episode of Fix It Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-Fixit, nandito tayo ngayon sa Aguinaldo Highway. Kalalapas lang natin ng the district mga ka-Fixit, no? Galing tayong open canal. So dito sa highway na to, medyo maluwag-luwag ang kalsada at madali nating ma-demonstrate sa inyo yung engine braking na sinasabi ko mga ka-Fixit. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang engine braking po, ito po yung proseso na kung saan ginagamit po natin yung makina ng ating sasakyan to slow down the vehicle, no? Hindi po tayo gumagamit ng foot brake dito. Yung makina po mismo ng ating sasakyan ang gagamitin natin. And also the transmission by downshifting to a lower gear mga ka-Fixit para magamit natin yung engine braking ng mas maayos. So hindi lamang po basta-basta yung engine braking na kapag pinakawalan mo yung iyong accelerator pedal ay magagamit mo na ng tama yung iyong engine braking. It also involves the transmission. Dapat alam mo as a driver kung saang gear mo dapat ilalagay yung iyong transmission on a particular situation sa iyong actual driving mga ka-Fixit. It also involves anticipation and planning base sa nakikita mo sa kalsada mga ka-Fixit. Kailangan na-anticipate mo ng tama yung mga nakikita mo sa kalsada para alam mo kung kailan ka gagamit ng engine braking at kung kailan hindi. At para malaman mo din ano bang tamang transmission gear yung iyong gagamitin on a particular situation. Okay mga ka-Fixit? So let me note on this video mga ka-Fixit na ang engine braking ay malaki ang magiging parte sa iyong pagmamaneho upang maging smoother driver ka or maging suwabe yung iyong pagmamaneho. Wow naman! Wow! Wow! Dahil hindi mo kailangan gumamit palagi ng foot brake or preno sa pamamagitan ng iyong paa. Okay, yung engine po ng ating sasakyan yung gagamitin natin to slow down the vehicle. Okay, so let me also inform you mga ka-Fixit na lower gears give higher acceleration and also gives you more engine braking. So mas malakas po yung engine brake ng mga lower gear kumpara sa higher gear, no? Let me give you an example mga ka-Fixit. I'm into second gear. Okay, second gear po tayo. And then I will accelerate and then let go of the gas. Kaya kung mapapansin niyo, mabilis din bumababa yung speed ng ating sasakyan. So let me accelerate again. Magbibigay ako ng mas maraming gas on second gear. Ang bilis tumaas ng ating speed, kung mapapansin niyo sa speedometer. And pakakawalan ko yung ating accelerator at mabilis ding bababa yung speed ng ating sasakyan. Yan po yung engine brake na pinoprovide ng second gear. Okay? Now, let me give you an example naman using higher gear. Like, lagay natin sa fourth gear mga ka-Fixit. Nasa fourth gear ako ngayon. And then I would press the gas just like I pressed the gas nung naka second gear tayo. Andali lang, I'm waiting for a safe opportunity. Ayan, so I'm pressing the gas hard. Like, kung paano ko pinress kanina sa second gear. Kung mapapansin ninyo mga ka-Fixit, mabagal umakyat yung speed kumpara nung naka second gear tayo. So I'm letting off the gas. Ayan, medyo mabagal din po yung pagbaba ng speed. Kung mapapansin ninyo sa speedometer, ayan, hindi masyadong bumababa. That is because mas mahina po yung engine braking na ibinibigay ng fourth gear kumpara sa engine braking na ibinibigay ng second gear. Okay? Pagdating naman sa acceleration, mas malakas po yung binibigay na acceleration ng second gear kumpara sa fourth gear mga ka-Fixit. Kasi lower gears have more torque than higher gears. In that case mga ka-Fixit, mas malakas din yung ibinibigay nilang engine braking when you apply it on your actual driving. Okay? So considering na that is the case mga ka-Fixit, you should be careful when using engine braking, lalong-lalo na I wouldn't recommend using engine braking
on first gear of your transmission mga ka-fixit. Lalong-lalo na kapag yung speed ninyo is above 10 kilometers per hour. Sabihin na natin na ito kagaya nito, no, yung speed ng ating vehicle nasa 50, pero sabihin na lamang natin nasa around 15 or 20 kilometers per hour yung speed ng ating sasakyan. Wag na wag ninyong ida-downshift to first gear para gamitin yung engine brake ng first gear, kasi maaaring magka-problema yung synchro mesh ng iyong transmission, and that is a very expensive repair. So wag ninyong gagawin yun. I'll give you a good example dito sa video na to paano ko ginagamit yung engine braking para maging smooth yung ating pagmamaneho, para maging smooth yung ating biyahe. Hindi lamang nito nabe-benefit yung iyong pagmamaneho, kundi pati na rin yung iyong sasakyan, because you wouldn't have to use your foot brake more often. And syempre nabe-benefit din ito yung iyong mga pasahero for a smoother driving experience, no? Mabibigay mo sa kanila yung comfort. Kahit na ganitong klase lang yung sasakyan natin, an entry level hatchback, mabibigay mo sa kanila yung comfort just like on a luxury vehicle mga ka-fixit. Hindi po ako nagbibiro. Meron po akong mga kaibigan na nagsabi na sa akin na kapag ako daw yung driver nila, para daw silang nakasakay sa Mercedes-Benz. Ako ang kinakwento ko sa inyo, totoo. Hindi nga po ako nagbibiro mga ka-fixit, hindi rin po ako nagyayabang. Totoo po yun. So, pwede kang maging smooth, pwede kang maging swabe sa iyong pagmamaneho kahit na ganitong klase ng sasakyan lamang yung iyong gamit. Okay, gagawin natin yan as I drive through this highway mga ka-fixit. Okay, so we are now at third gear mga ka-fixit, and I would shift to fourth gear because we are at 3,000 RPM. Babaan ko lang yung thermostat ko, medyo malamig. Okay, so I am anticipating the vehicle in front. Ayan, meron tayong safe distance between our vehicle and the vehicle in front mga ka-fixit. Pero the moment na mag-slow down yan, ang gagawin ko, I'm letting off the gas to slow down the vehicle. Okay, then hindi ko na kailangang tapakan yung ating foot brake. Ayan, lumiilaw yung brake light niya, so ibig sabihin po may preno siya, pero naka-let go of the gas na ako nun mga ka-fixit to slow down the vehicle. Okay, pero gumagamit ako ng engine brake ngayon, engine brake ng 4th gear. Hindi masyadong malakas yung engine brake niya, tamang-tama lang for this speed. And sa 4th gear at this speed, around 40 kilometers per hour, kapag kinailangan kong magbigay ng gas to accelerate, makaka-accelerate ako smoothly mga ka-fixit. So lilipat lang ako ng lane kasi dediretso tayo. Signal ako ng pakanan. Tinitingnan ko yung ating side mirror. There's a safe opportunity. Okay, so engine brake, 4th gear. So medyo bumabagal na 3rd gear, engine brake. So pag engine brake nga pala mga ka-fixit, do not let go of the clutch all the way up agad-agad, no? Hold it at the biting point for a few seconds. Let the clutch do its job. Medyo babagal ng konti yung vehicle, then saka mo i-lift all the way up yung paa. Lagay ko sa 2nd gear, mag-accelerate tayo. Magbigay tayo sa pedestrian mga ka-fixit. Sinasaluduhan kita. Hey! 1st gear, accelerate again. 2nd gear. Kung mapapasin ninyo mga ka-fixit, I'm holding the clutch at the biting point, no? Kapag kapalit ko ng gear for a few seconds, about 2 to 3 seconds, para magampanan ng ating clutch yung kanyang trabaho, which is to rev match the engine and the transmission para maging smooth yung transition ng power. Ayan, nakita ko na green light na, so nag-engine brake lang ako using the 2nd gear, at aabutin ko yung sasakyan sa harapan, so nag-clutch all the way down ako at gumamit ako ng foot brake. Pero kung nakapag-accelerate agad yung sasakyan sa unahan, hindi ko na kailangan tapakan pa yung ating foot brake, tatapakan ko na lamang yung accelerator pedal to accelerate. Okay, it's important to note mga ka-fixit na yung engine braking gumagana lamang yan when the transmission is engaged at any given gear. So mga forward gear mga ka-fixit. And gumagana lamang yan kapag ikaw ay naka-hold sa clutch biting point or naka-clutch all the way up ka, considering na naka-engage yung transmission. Pero kapag ka naka-neutral ka or naka-clutch all the way down ka, hindi po gumagana yung engine braking. Kasi engine braking only occurs kapag ka naka-engage po yung ating transmission, dahil yung flow ng power mula sa engine is continuously flowing papunta sa transmission, papunta sa wheels ng ating sasakyan.
So it would give an effect sa buong sasakyan po natin to slow down the vehicle. Pansinin niyo mga ka-fixit, pag kinilatch all the way down ko, kahit anong add ko ng gas dyan, no, hindi mag-accelerate yung vehicle, kaya hindi rin gagana yung engine braking. Ito mga ka-fixit, naka-clutch all the way down ako, so kahit magbigay ako ng gas, ayan, tumataas yung RPM, ayan, hindi aandar yung ating sasakyan. Okay? It's the same manner kapag tayo ay naka-neutral mga ka-fixit. It's not physically connected yung ating engine sa ating transmission, kaya wala pong magiging effect yon sa ating wheels during acceleration and during deceleration kapag gumagamit tayo ng engine brake. Okay? So gagamit po ulit tayo ng engine brake all throughout the process of this driving mga ka-fixit. Actually ganina ko pag ginagawa, kung mapapansin niyo sa umpisa pa lang ng video na to. So malaki yung benefit nitong engine braking sa iyong pagmamaneho mga ka-fixit. Kasi napapansin ko, kapag kabaguhang driver ka at hindi ka marunong gumamit ng engine braking, lagi mo na lamang ipe-press clutch all the way down tas preno every time na makakakita ka ng hazard sa kalsada or potential danger na kailangan mo huminto, no? Palagi na lang clutch all the way down, preno, clutch all the way down, preno. Ang nagiging problema doon, bukod sa mapapagod ka agad yung mga binti mo, malaki yung potential na mamatayan ka ng makina kasi lagi mong ginagamit yung iyong clutch, no? So learn to use engine braking mga ka-fixit. Sa umpisa, hindi mo pa agad makukuha yan 100% all the time kasi it involves planning and execution, no? Anticipation, planning and execution sa iyong pagmamaneho para ma-execute mo ng tama yung engine braking, no? Pero as time goes by, habang ikaw ay nagmamaneho, tumatagal ka na, nag-gain ka na more experience, yan, it will be a muscle memory and makakalculate na ng utak mo yan automatically. Magiging ano yan, reflex action and muscle, automatic muscle movement ng iyong katawan, yung engine braking na yan. Kaya huwag kang mag-aalala. Practice lang, makukuha mo rin yan. Ito mga ka-fixit, naka third gear tayo. Ayan, at times mga ka-fixit, binibitaw-bitawan ko yung accelerator pedal natin to use the engine brake. Also mga ka-fixit, malaki rin ang benefit nito sa ating sasakyan para makatipid tayo sa gasolina. Kasi pag gumagamit tayo ng engine braking, basically kina-cut off ng ating ECU yung supply ng fuel sa ating makina. Nagsusupply lang ulit yan kapag yung speed ng ating sasakyan falls below 10 kilometers per hour at hindi tayo nagbibigay ng gas. Automatically magbibigay yung ECU ng gas, no? Para panatilihin yung tumatakbo yung ating sasakyan at clutch bite point. So basically malaki ang naitutulong yan para makatipid din tayo sa gas. Okay mga ka-fixit? So naka second gear ako ngayon mga ka-fixit. Ayan. At times, I'm decelerating by letting off the gas. Actually, ino-OA-yan ko lang yung pag let off the gas ko mga ka-fixit, no? Kaya na tinatanggal ko talaga yung pa-off sa accelerator. Pero actually, in reality kapag nagmamaneho ako, hindi ko na po tinatanggal yung pa-off sa accelerator. Tinataas ko lamang to the point na alam ko na hindi na ako nagbibigay ng gas. Pero the sole of my shoe is always almost touching the accelerator pedal. Lagay ko lang po sa third gear kasi nararamdaman ko na medyo hirap yung makina at second gear at this speed. Okay, third gear, so I'm letting off the gas to use the engine brake. Yan. All throughout the process of this driving mga ka-fixit, I'm letting off the gas. Ayan, to decelerate. At kapag alam ko na kailangan ko nang magpreno, gumamit ng foot brake, gagamit po tayo. Hindi ko po sinasabi dito sa video na wag po tayong gumamit ng foot brake or wag tayong mag-apply ng preno gamit po yung ating foot brake mga ka-fixit. Ang sinasabi ko lamang, learn to use it wisely. Hindi mo kailangan tapakan yung iyong foot brake, no? So lilipat lang po ako ng lane mga ka-fixit kasi dediretso tayo. Third gear. Ayan, naka-red light tayo, so I'm letting off the gas at third gear mga ka-fixit. And then press the foot brake to slow down. Clutch all the way down, neutral, progressive braking hanggang makahinto. And nakahinto na po tayo in a very smooth manner mga ka-fixit. Wala man lang tayong nararamdaman na kahit konting jerk mga ka-fixit. Will you please repeat it? Kahit kapag ka nag-accelerate tayo mga ka-fixit, hindi rin po tayo makakaramdam ng kahit nakaunting jerking action kapag tayo nagmamaneho. Pag marunong tayong mag-hold sa clutch biting point for a few seconds every time na mag-shift tayo ng gear, upshift man yan or downshift mga ka-fixit. Kapag ka upshift, hindi mo masyadong kailangan i-hold sa biting point yung iyong clutch. Pero kapag ka downshift, usually 2 to 3 seconds,
lalong-lalo na kapag hindi match yung speed ng iyong engine and transmission, mga ka-fix-it. So let's accelerate again. Second gear. Okay, so palagi mong tatandaan na magiging beneficial lamang ang engine braking sa iyong pagmamaneho kung marunong ka ng planning, anticipation, and execution, mga ka-fix-it, all throughout your driving experience. Ito, kagaya nito, I'm observing the vehicle in front. I'm keeping a safe distance, na kapag masyado na akong lumalapit sa kanya, I'm letting off the gas to slow down the vehicle. Yan, naka third gear tayo, mga ka-fix-it. Depende po yan sa speed ng sasakyan, ha. So mas mabilis yung speed ng ating sasakyan, syempre kailangan ko na i-shift sa fourth gear. So gagamitin natin yung engine braking ng fourth gear. Ito, hihinto siya. So second gear, engine brake ng second gear. And kailangan kong pumreno, mga ka-fix-it. Okay? So kung mapapansin niyo, mga ka-fix-it, I'm holding the clutch at the biting point kanina sa second gear. Hindi ko agad siya ni-let go fully all the way up. Kasi pag ni-let go ko fully all the way up kaagad, makakaramdam tayo ng jerking motion sa ating sasakyan. Yun yung parang gumaganon. Okay? So third gear again. Yan, engine braking at times to slow down the vehicle. I'm keeping a safe distance sa sasakyan na nasa unahan, pero pag nararamdaman ko medyo lumalapit na ako, gagamit na ako ng engine braking. Okay? Ganun lang palagi. So medyo bumibilis if a fourth gear ko. Yan, pakita ko naman sa inyo yung engine braking ng fourth gear. Ayan, fourth gear, engine braking. Give it gas pag kailangan mag-accelerate, engine brake. Ayan na, hihinto tayo doon sa may intersection na yon. Kung pwedeng huminto, pero hindi, naka-go na sila. Naka-engine brake pa rin ako ng fourth gear, mga ka-fix-it. Mag-apply na ako ng gas ngayon kasi it's safe to accelerate na. Yan. So ibababa ako ng third gear, mga ka-fix-it, dahil bumababa na rin yung speed ng ating sasakyan. So I'm using the engine brake of the third gear right now. Ayan. So nakahinto na yung mga sasakyan sa unahan. Foot brake, clutch all the way down, neutral, progressive braking hanggang makahinto. And that's how you use the engine brake. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Okay, mga ka-fix-it. So palagi mo lamang iisipin, mga ka-fix-it, na at times sa umpisa, pag natututunan mo pa lang ito, hindi mo pa ito magagawa 100% na perfect, may mga ka-fix-it. And nobody's perfect naman talaga. So why do you practice? Hindi, joke lang. Okay? So palagi mo lang tatandaan na palagi mong iisipin yung engine brake and how to apply it, para saan ba yan, and paano yung magbe-benefit yung pagmamaneho para magagawa mo siya every time sa iyong pagmamaneho. And eventually makakasanayan mo rin yan, mga ka-fix-it. Kasi kagaya nga ng palagi kong sinasabi, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Tandaan mo yan, ka-fix-it, importante yan, lalo nga ngayon nag-aaral ka pa lamang sa pagmamaneho. Okay? So that's about it for this episode ng Fix It Dennis. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Please also follow me in my Fix It Dennis Facebook page and TikTok, mga ka-fix it. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli. Paalam!